MMK, totga ba siya o a high-end pokpok? Easy. Fox squared na lang. Oo. What's a totga? The one that got away. Ah, okay, sorry. Sorry. Wala ba sa Sambuanga ganyan dyan? Wala kaming ganyan. Ay, alam mo naman kami mga Tagalog. Totga. Mag-usap nga kayo sa baka ng Bisaya. Sige, mamaya. Tuloy natin to. May ginagawa nyo ni Tado Ang nun. ganda nung pagkain ni Dear MMK, Yan. itago niyo na lang po ako sa pangalang Dr. J. Fan na ako ng mga obra niyo mula high school pa. Pero nung nag-college na ako sa Maynila, saan na lang ako nakakilala ng mga iba-iba pang mga kaedad ko na mga tagahanga niyo rin. At isa na dito ang babae sa aking kwento. Itago na lang natin siya sa pangalang Marimar. Parang tadhana nga naman na naglilinis lang ako ng bahay habang nakikinig sa MMK. Wow. At aking nakita ang huling love letter niya sa akin na laking gulat ko na nasa akin pa pala. Magkaibigan kami nung college. At noon pa man, parang meron ng something na sa amin. Kaso nga lang, lagi kaming may mga karelasyong iba. On and off sila ng boyfriend niya since high school. At may girlfriend naman ako. Sa katunayan, pinagsusulosan pa nga siya ng girlfriend ko noon. Mukhang may tamang hinala siya noon dahil hiwalay na kami. Yung palaman. Nagkasama kami sa mga gimmick ni Marimar at may momol pang naraganap. Nako! Subalit wala namang follow-up dahil graduation na namin noon at ako'y lumipat na sa US. Minomol niya. Oo. Isang araw, 2014, nabalitaan kong na-aksidente at namatay ang boyfriend ni Marimar. Minessage ko siya to give her encouragement. Later that year, naghiwalay na naman kami ng naging girlfriend ko sa US. Si Marimar naman ang nag-message sa akin. Baka si Lance yun. Yung nakaraan, no? Oo. Yun din Episode two. Yun din Episode yung two. iniisip ko habang binabasa ko to yung may na-aksidente, di ba? We found comfort in messaging each other. At sa katagalan, naging flirty ang message namin sa isa't isa. And I thought, maybe enough time had passed that I could finally ask her out. She probably felt the same because she said yes. Noong early 2015, umuwi ako ng Pilipinas para makita siya. First official date namin yon. We ended up spending the night together. Marimar is romantic in different way from my exes. Ayaw niya ng grand gestures. Mas pinapahalaga niya ang maliliit na bagay. She likes writing letters and little handwriting notes with poetry. Pagandahan ng haiku. Ang trip namin noon. Pareho din kaming mahilig sa banda at lagi kaming nanonood ng mga gigs. Jel, English Jel eh. Ikaw na bahala, Jel. It didn't take long for us to fall in love. We would say, I love you to each other, but we still were not official. Walang label. Di niya ako pinakikilala sa mga kaibigan niya bukod sa mga common friends namin. Ba? Weird, ah? At ayaw niya din ng LDR. Pero sumakto naman sa timing dahil sa panahong ito, nagbabalak din talaga akong umuwi ng Pilipinas for good para maging doktor. Siguro mahal abroad mag-doktor. Tapos may board exam pa na, sa bagay, may board exam din naman dito eh. Sa taong 2015, 3 beses akong umuwi para sa kanya. At sa katapusan ng pangatlong pag-uwi ko, binigay niya sa akin ang sinabing huling love letter. Nako! Okay, hanggang dyan ako ah. Dito na nagsimula ang pagbabago ng lahat. Bigla siyang lumamig. Eventually, she ghosted me. Nako. Si Marimar. Makalipas ang ilang buwan, early 2016, umuwi ako ulit para kausapin siya. Alam kong may depression siya, pero sinabi niya na umabot na daw sa punto na manhid na siya ng lahat ng bagay. Inamin niya may kinasama siyang iba sa mga panahong wala ako para makaramdam muli. Pero wala rin siyang nararamdaman. Pamahimik lang ako, naiintindihan ko naman siya.
Nawasak talaga siya dahil sa nangyari at ako naman itong tanga na inakalang kaya ko siyang tulungan maging buo muli. Walang may gusto na sa nangyari pero mahirap kalabanin ang alaala ng patay. I would have always lived in the shadow, the love she lost. She suffered a great tragedy and I didn't want to force her to move on. It was just meant to be. Not meant to Just be. it was just not meant to be. Tahimik pa rin ako pero lagi naming icebreaker noon ang anong iniisip mo? Sinasagot ko siya ng nasayangan ako sa oras at pera. I don't know if I said that just to spite her. But it was somewhat true. Then we said our goodbyes and we never saw each other again. Mid-2016, nakilala ko na naman ang babaeng magiging asawa ko. Ay nakilala ko naman ang babaeng magiging asawa ko. Sobrang magkaiba sila ni Marimar. Hindi siya romantiko at hindi rin siya mahilig sa banda. Siya mismo ang nagsabing, she's just vanilla. She's very calculated and practical, but thoughtful and caring. Nevertheless, I fell for her hard. Mahita. Nag-LDR kami Chicken. dahil tinuloy ko pa rin ang plano kong maging doktor. Taong 2017, nagsimula na akong mag-aral. Nagkikita kami paminsan-minsan ng mga kabarkada ko from college. At ang iba sa kanila ay contact pa rin kay Marimar. Sabi nila, gusto daw sana niyang makipagkita sa akin pero alam niyang may girlfriend na ako. We never did see each other, but it made me think, did I make the right choice by not giving her more time and space to heal and figure things out for herself? Maybe we could have tried again. But I was not willing to risk my relationship with a woman who has been nothing but great to me. She was my rock and when my world was shattered. Later that year, we got married. We now live happily ever after with 2 beautiful children. As for Marimar, I don't know how she is today, but I do wish her well. Seeing her letter just brought back memories of our time together. Meron pa? Napaisip ako sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa amin. Naalala ko tuloy ang sagot kong, nasasayangan ako sa oras at pera. Ano naman to? Ano ba ang napala ko sa oras, pera, at Katas pagod na ng ginugol ko na para sa ibabalik kanya? I got her company and good times in return. All to end up never seeing her again. Kung tutuusin, para pala akong kumuha ng high-end po. Ha? What? Paano naging pok? Sobra naman. Grabe ka naman. Wala bang pag-ibig doon? Akala ko ba, Bakit naman naging high? bakit Ayan. pok ka na? Hindi, kasi based on an unnamed and verified source. Please don't get me wrong. Hindi ko sinasabi ko Kasi siya. sinabi niya kasi kanina na habang wala siya, Merong sumasamting. As if hindi ginagawa ng mga lalaki yan. Hello? di ba? Oh, hello. Hello? Sige. Double standard. Ang sinasabi ko lang, base sa mga naging impact niya sa buhay ko, dahil hindi naman talaga naging kami, transactional lang ba ang relationship namin? O siya ba ay isang tunay na Ganda. Ang labo naman nung pagko-compare niya sa Sincerely, Lord sa James. Boss Square. Kaya nga. Grabe naman yun. Parang dahil hindi inisip niya naging transactional. Oo nga. Tama naman explanation niya. Baka hindi pa nag-heal yung person. Oo nga. Nakaabangan siya. Exactly. So, paano mo niya iisipan ng ganun? Tama. Actually, Labo tingin yun. ko ikaw may problema. Hindi, okay na may asawa. Saan ba't ito sumusulat dito? Alam ba ng asawa mo to? Bakit nakatago ang pangalan? Baka kasi, parang nagkikita sila tapos may kinikita pang iba. Eh yun nga, baka naman... Hindi naman sila Hindi naman sila official eh. Oo. Oo eh. Technically, parang single yung babae. So Oo, okay lang pareho naman may sila. pag-date siya. Pareho sila. Or baka open relationship. Meron namang ganon, di ba? Hindi naman siya pinipilit, di ba? Pumunta. Or maggumastos. Eh, siya yung At magubos ng oras. siya yung umuwi eh.
Oo, siya yung umuwi. Ah. Baka ano lang niya, mali lang yung metaphor niya. Oo, hindi naman Fox squared. Huwag naman ganun. Oo, walang ganyan. But then, pag ikaw ay doktor, ba doktor to? Hmm. Well, Hindi siya pwede magkamali sa mga ganyan na, Diagnosis. I mean, kung paano wino-word ang mga bagay. Hindi ba? Oo. Hindi never high-end Fox squared yan. Ganon yun. Hmm. Saka Fox squared may bayad eh, di ba? Hindi naman din. It's a lifestyle. Okay. Parang ano okay. lang. Hoy, baka choice yun ng ibang ano eh. Oo, baka wala lang. Gusto nila. Yun ang- Iba-ibang partner. Okay, akala ko kasi yung Fox squared parang synonymous with the trabaho. Not exactly. So, hindi siya exactly Hindi. the trabaho. May ganon pwedeng Oo. nagagamit Ang nakikita ko dito, baka gusto lang niyang sabihin ay, Di ba dapat promiscuous lang tawag doon? hindi naman physical, pero ang binabayaran niya emotional. Hmm. Pwede therapist. Meron siyang meron siyang niluluwal in exchange for something na nakukuha niya. Hmm. Therapist yun. Hindi ba, ano yun? Diba? Part yun ng Pakikipagkaibigan. pakikipag Kapwa-tao. MMK. Oo. Di ba? Love nga yun eh, di ba? Galing kang US. US, di ba? Oo. So, umuwi siya. Dadating siya dito kasi gusto niya makita. Hmm. Di ba? Hindi naman siya pinilit Oo. kasi gusto niya. Oo. Siguro may discomfort na tayo doon na kinumpara niya sa Totga or Oo, masyadong extreme. high-end Fox squared. Fox Sobrang squared, mga ano yun. oo. Totga kung Totga. Oo, thought Saka hindi or naman not. porket na Kung totlock. hindi naman porket nagkakaroon ng Yun, yun, multiple partner yung isang babae ay na agad. Okay. Tama. Paki-explain. Diba? Paki-elaborate. Paano kung single ka? Tapos ayaw mo man magka-relasyon. Mm-hmm. Oh. Oo. Well, pwede Wala, naman oo. kasing tignan nyo na ginagamit yung derogatory na... Hmm. Mahuhusgahan siya nun. Oh, pero... Nang lipunang mapanghusga. Pero bakit ang sama eh? Parang babae lang yung Sexist. ganyan. Oh, Pero yun pag, na nga. pag yung lalaki na maraming multiple Wow, partner, macho. parang Macho ka nun. Oo, big ano, Oo, bigatin. Ganun, pag, hindi pokpok. Pero pag Hindi. babae na gumawa doon, bakit ganon? pag babae ka ba, Hmm. gagawin mo yon. Yung, depende sa Pag may kung ano pagtalik ko. sa iba't ibang lalaki. Eh, paano kung ano ako, di ba? Anong tawag doon? Ana. Wala lang. Parang very open lang ako sa, liberal ako. Parang, Yun. paano kung liberal ako? Basta walang na oppress eh. Hindi ka Fox squared. Oo. Liberal basta ka lang, walang parang na-oppress. ano ka lang. Ano tawag doon? Tama ba? Oh, Tsaka very Oo. transparent sa both parties. open-minded. Oo. Open relationship, di ba? Oo. Ang problema, hindi po Kasi choice naman yan eh. Kaya nga. O siya, Lipunang ano, Pilipino. pagkatapos ito, basahin natin yung mga ASL mo. Oo, sige. Tapos sagutin Sige. natin yung mga question na pumasok sa TikTok. Kaya amin ba sa mundo ngayon na isa akong liberal? Maraming ngayon ay very open na. Issue. Very open na. Very open, Pero pero, hindi tinatawag gagamitin, huwag naman gamitin yung na yun siguro, yung term na yun para hindi...